I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Nako mga kababayan, ito na naman. Smuggle pa more. Alam nyo kung saan galing ito? As usual, China. Ito guys ay balita ng TV Patrol. Another smuggling ng mga karne, no, ng mga ayan, ng mga sibuyas galing China. Yung ibang karne guys nangangamoy na. Ayan ang hindi naman pwedeng ibibigay, ano. Itapon na po 'yan. Pero I think yung mga sibuyas okay pa. Pero yung mga tawag dito, yung mga karne na nakumpiska diyan, aba, itapon na po 'yan. Hindi pwedeng pamimigay if ever, no. So, dahil dito, kudos naman sa CIDG. Diyan po guys sa Taguig, no, sa isang store nagbibinta sila ng mga karne na expired na naloko na. Mga kababayan, mag-ingat po tayo sa mga binibili natin mga karne. Diyan po sa mga store na yan, no. Ako, bumibili ako ng karne mga kababayan. Dito mismo palengke. Ay nako, sariwa pa talaga. Kung nakikita nyo dito guys, yung balita ng TV Patrol ay talaga naman grabe. Oh, ay kudo sa ating mga otoridad. Alam nyo, sa panahon ng mga ibang admin, wala tayong nakikitang ganito mga kababayan. Yung iba tumutubo na, oh. Ito po guys ang pasakit sa taong bayan, lalo na po sa mga magsasaka. Nako, kumbaga, itong mga ito dapat talaga nakasuhan as in talaga, no. Ayan guys ay galing China mga kababayan. Bakit itong bansa na ito mahilig mag-smuggle? Wala ba pang pabayad sa sa tax ito? O mga isda pa. Biro nyo yun? Nako, talaga naman. Bes, hindi na pwedeng kainin yan guys, ha. Pero I think mga sibuyas, tumutubo na. Yung mga ibang sibuyas, pwede pa yata yun. Pero depende na po yan, ano. Siyempre, kailangan suriin pa yan. So, kudos naman talaga sa ating mga otoridad and courtesy po ng TV Patrol. Nako, delikado ito guys, ha. O, biro nyo, mga isda. So, dahil para kompleto detalyado mga kababayan, panoorin nyo po ito. Ay, nako, mabuti nagtatrabaho ang ating mga kapulisan, si IDG. Ayan, guys, parang pwede pa, no? Mga talong. Ay, sus, Mariusip, grabe itong mga to, ha? Di ba? Buti talaga naman, So, ayun, kudos din naman sa ating sa ating mga otoridad and of course sa Marcos administration. Talagang mahigpit ang instruction ng ating mahal na Pangulo dito. Ang iba guys, yung mga meat na yan expired na. Tapon na po yan, ipakain na lang sa pating. So dahil dito guys, para kompleto detalyado, panoorin nyo ito. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Eto na. Nangangamoy at madumi ang paligid ng datnan ng mga opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group at Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture ang bahagi ng warehouse na ito sa Taguig City. Ni-raid nila ito nang makatanggap ng tip na may mga nakaimbak na smuggled na mga gulay sa warehouse. Nang buksan ng cold storage facilities, tumambat ang samut-saring uri ng mga sibuyas na may Chinese packaging. Wala ring kaukulang dokumento at permit ang ilang gulay na galing din sa China, tulad ng carrots, luya at bawang. Establishment has a permit to import and has also a permit for distribution and sales of imported goods, which it turned out they are not licensed to do that. Dito sa warehouse ito sa Taguig natagpuan na nasa 1.5 million pesos na halaga ng umano'y smuggled na puting sibuyas pati na rin ang iba pang gulay. Pero kapansin-pansin yung sako-sako ng pulang sibuyas dito sa labas ng warehouse, ang karamihan ay nabubulok na. Dito naman parang tumubo na rin itong sako ng pulang sibuyas dahil sa sobrang tagal na nandito siya. Kaya tinitingnan ng otoridad ang posibilidad na ito ay hoarding. Inaalam pa ng Bureau of Plant Industry kung ano-ano pang mga gulay ang posibleng illegal na na-import. Ni-raid din ang kaharap na grocery store. Dito natuklasan na pinaghahalo ng mga staff ang mga expired na karne ng baboy at isda sa kanilang cold storage facility. Katulad ng sa warehouse, madumi at nanlilimahit sa putik at kalat ang tindahan na ikinabahala ng Office of City Veterinarian ng Taguig dahil sa banta nito sa kalusugan.
Violation po is yung yung expired product and then possible cross-contamination of mga products. They can be contaminated with bacteria so which can be harmful sa health ng consumers, mga bibili ng karne. Pwedeng magkaroon ng diarrhea or yung food poisoning. Bukod pa rito, nagbebenta rin ng grocery ng imported na pampano. Pansamantalang ipinasara ng CIDG ang warehouse habang patuloy ang kanilang investigasyon. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga may-ari ng grocery store at warehouse na posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage at Consumer Act of the Philippines.